Yo, what's up guys? Xmoto is back. So guys, alam kong nakikita nyo yung nasa harapan ko. So, walang iba kundi ang SRB 600 ng QJ Moto. So guys, alam nyo, matagal siyang na-stock. So hindi ko siya nagamit ng 2 buwan. So ngayon, magra-ride ulit ako. Titignan ko kung okay ulit siya. Actually guys, na-rides ko na to nung galing Manila papunta rito ng Leyte. So titignan ko ulit kung okay pa rin yung takbo niya. So let's go. Nga pala guys, sorry guys, hinihingal ako. So tignan natin guys, no, sound check natin. So guys, yun yung sinasabi ko, talagang nakuha niya yung satisfaction. So guys, huwag na natin patagalin, let's go. Guys, yung napapansin nyo, hinihingal ako. Lumipat kasi ako ng pwesto, tinulak ko lang siya kanina. Kasi may mga taong nakatingin sa akin, tapos may mga dumadaan. Nagsasalita ako, baka isipin nila, di ba? Nahihiya pa ako eh. So guys, testingan natin. So guys, testingin natin ulit yung power niya. Iikutin natin yung Dagami, Burawin, Dulag. So guys, samahan nyo ako. So guys nga pala, no, so nandito tayo sa bypass road. So ang labas natin ito is Maharlika. So alam nyo naman na siguro kung saan ako pupunta. So samahan nyo na lang ako. Guys, balik tayo sa sinasabi ko. Actually guys, yun pa rin naman yung power na ibinibigay niya. So nandun pa rin yung sipa, yung suntok. Basta guys, andun pa rin yung power niya. Hindi pa rin siya nagbabago sa loob ng 3 buwan or 2 buwan mahigit. Yan, 2 buwan mahigit siyang natambay. Nandun pa rin yung sipa niya. Actually guys, dati muntikan na ako mahulog kasi first time ko siya gamitin, no. Hindi ko kabisado, so hindi ko alam na malakas pala yung torque niya. So talagang muntik na ako matumba. Talagang hindi gusto niya ako ilaglag.
Buti na lang tinry ko ulit dahan-dahan. Oo nga pala guys, sa mga gusto bumili ng Suzuki Every Wagon, so guys, ito nasa kaliwa ko, dyan marami Suzuki Every Wagon. So hindi ko lang alam kung magkano yung mga presyohan nila dyan, basta nandito lang siya along bypass road. Let's go. So guys, pasensya na kayo. Ngayon lang ulit ako nakapag-video. Busy kasi ako ng mga ilang araw. Sa bahay kasi may ginagawa kaming fan. So ayun, hindi kasi pwedeng babayaan. Nauna kasi yung isda, guys. Baliktad, nauna yung isda bago dun sa pan. So baka oo nga pala guys, alam nyo ba kahapon, share ko lang, sobrang traffic dito, as in sobrang traffic kasi merong banggaan na nangyari. Kita nyo yung truck na puti na yan, tignan nyo, dito nangyari ang lahat. So lahat ng dumadaan kahapon, doon sila lumulusot sa kaibahan guys. Woo! Talagang hindi niya pa rin ako binibigo. So guys, total mag-iikot naman tayo. Dito na sana ako dadaan. So naalala ko may MacArthur pala. So MacArthur Park tayo guys. Guys, may konting problema lang ako dito sa motor na to. Yun yung problema na hindi na talaga mawawala. Sobrang init niya. Grabe. Sabi nga nung ibang vlogger, masusunog talaga yung pinaka tinatago-tago mo dahil sobrang init niya. So guys, dahil mainit siya, dahil siya ay between na B4 guys, na inline 4 QJ motor SRV 600 ng QJ motor. So guys, pagkabili ko nito, tinravel ko lang talaga siya, Manila to Leyte. So grabe yung hirap, yung pagod na naramdaman ko. Pero nung nakauwi ako, grabe, alam mo yun, sobrang talagang nakapagpahinga ako ng sobra 1 linggo. Halos 1 linggo akong nagpahinga. So guys, ang tagal ng stoplight, bakit kaya? Yun.
guys talaga, no, hindi pa rin nawawala yung power niya. SRB 600. Guys, napapansin nyo yun, MacArthur Park. So alam nyo ba guys, tuwing gabi, hindi naman siguro tuwing gabi, maraming tao dito, maraming pumupunta at namamasyal. Kasi maraming nagtitinda dito sa gilid. Ngayon walang katao-tao. Dati kasi guys, nirenovate to. Nirenovate yung MacArthur Park. So sarado siya. Nung nag-open, ang daming nagtinda. Nga pala guys, yung sinasabi kong pupunta ako ng Lintaon siguro next week na, kasi yung wala akong pangkuha ng magandang shot guys, kasi yung drone ko nasira, nalaglag sa dagat. So hindi ko alam kung wala akong pang drone shot, no. So guys, meron namang magpapahiram sa akin ng drone. So guys, ano, mag-iikot lang tayo gamit si SRB 600. So let's go. Banat. Guys, papagas muna ako. Wala akong magpagas. Kailangan kong magpagas. Hindi. Yo guys. So guys, sarado. Sarado guys. So saan ako magpapagas? So daming laman ng kalsada ngayon guys. Parang sarap mag-rides kung saan. Pero alam mo naman guys, 'di ba? Limitado yung oras natin. Marami tayong ginagawa sa buhay. So guys, sa mga pupunta nga pala ng Dagami. So dito yung way nyo. So nga pala guys, shoutout kay Ma'am Glay sa kung anong meron ka ngayon. Wow, X-Max. Congrats Ma'am Glay sa kung anong meron ka ngayon. Nga pala guys, ano, meron tayong madadaanan dito na gusto ko lagi siyang nakikita. Gusto ko lagi nakakita ng mga ganong view. Kasi iba talaga yung nature, ano guys. Iba yung, alam mo yun, stress ka tapos nagra-rides ka, nakakatanggal ng, actually guys, yung pagra-rides nakakatanggal ng stress yan eh. Nakakatanggal ng, siguro para sa akin nakakatanggal ng pagod ha. Para sa akin, ewan ko lang sa iba guys. Oo nga pala guys,
Dito nga pala sa Leyte, sa amin, dito sa part namin na to, excuse me, ang pangunahing kabuhayan ng mga tao dito is pagsasaka, pangingisda. Yan ang mga pangunahing pangkabuhayan ng tao dito. Wow guys, nakikita nyo ba yun? Ang ganda, diba? Iikot ka lang ng ganito, magra-rides ka lang ng ganito, tapos makakakita ka ng mga ganyang tanawin. Nakikita nyo ba yan guys? Diba nakakawala ng pagod? Pero guys, inuuhaw ako. So kailangan kong uminom ng tubig, maghahanap tayo ng tindahan. Pero bago ang lahat, magpapagas muna tayo guys. Let's go! So guys, papagas muna ako. Power gas. Kakaliwa na ako dyan guys. Thank you po. Guys, ano, ito na, dito na tayo. So this is it. Alam nyo guys, sa totoo lang, hindi naman talaga ako nagpapatakbo ng mabilis. Okay na ako sa 100 pa baba. Kasi pag 100 pataas, kinakabahan na ako. Hindi ko alam kung bakit, pero kinakabahan talaga ako. Kasi hindi naman ako mahilig magpatakbo ng mabilis talaga. So okay na ako dun sa 80, 90. Swerte na yun pag umabot ng 100. So nga pala dati guys, pag nagpapa-smoke test ako dito sa Dulag, kailangan ko munang pumila dito sa may waiting shed na to, dito sa tapat. So pipila ako dyan, magpapa-schedule guys, tapos
Mag-aantay ako ng 3 months bago may smoke test yung motor ko. Real talk yan. Sa mga nakakaalam dyan, alam nyo yan. Sa sobrang daming nagpapa-smoke test dyan sa kanila. Guys, oh, tabing dagat na tayo. So guys, malapit na tayo. So guys, so ito na yung sinasabi kong surfing area. Wow, may naliligo guys, oh. So ginagawa pala siya ngayon. So ito yung sinasabi ko guys na surfing area dito. Tapos dun yung Shaidan. Ganda. Ang tahimik ng dagat guys. So hindi siya ganun kaalon. Pero mas madalas dito guys yung malakas talaga yung alon. So let's go. May construction pala dito ang ginagawa. Pala guys, kung sino yung mga taga rito, kung sino yung mga nakakaalam nito, may school dito. So alam niyo ba tawag ko sa school na yan? Hanggang ngayon pag iniisip ko natatawa ako. Ang tawag ko sa eskwelahan yan, eskwelahan ng mga LTO. Kasi mga nakagano sila, naka blue. So dati pag dumadaan ako dito, pag nakakikita ko nandyan sila sa labas, kinakabahan ako kasi mga naka-blue, kala ko LTO. So guys, nilinawin ko lang wala akong violation. So kinakabahan lang ako, alam mo naman. Ang LTO, isa yan sa nagpapatibok ng puso ng mga riders. Hindi lang riders, di ba? Yun, tawag simula noon, ang tawag ko na dyan school ng mga LTO. So guys, ang dami talagang ano mo yun. Pila nila guys, oh. Grabe guys, ang haba ng pila nila. Hindi ko alam kung ano to. So guys,
nandito na tayo sa Tanawan kasi ito na ang hayan. So guys, malalaman kung nasa Tanawan na ako pag nakita ko na yung hayan, kasi yun yung palatandaan ko kung nasa na ako. Tapos doon naman sa Tolosa, masasabi kong nasa Tolosa na ako kasi nga nadaanan ko na yung Dorel ko. So yan guys, yun yung mga palatandaan ko. So yan guys, yun yung mga palatandaan ko. Actually guys, matagal na ako dito sa Leyte. Since 2014 nandito na ako. So biruin mo guys 2014 tapos 2022 or 23, saka ko lang inikot to guys, itong Leyte. Saka lang ako nag-ikot-ikot actually. Kaya hindi ko pa siya totally kabisado. Siguro sa south, oo. Pero dito, hindi ko siya totally kabisado. Alam ko lang yung mga daanan. So hindi ko halos alam yung mga pangalan ng lugar. Kaya minsan nag-explore ako ganun. So sana guys, rinig yung boses ko kasi ang ingay pa naman ng tambucho nitong motor na to. So guys, inuuhaw talaga ako. So try natin dumaan ng 7-Eleven. Try natin dumaan ng 7 Evelyn. 7 Evelyn. Diba? Narinig nyo yun? Nag-alarm yung sasakyan kasi sobrang ingay nitong motor na to. Pero guys, stuck pa lang to. Wala akong ginalaw dito. Wala akong binago, may dinagdag lang ako. Auxiliary light lang. Siguro guys, pag sinita ako ng pulis, aakalain nila modified ko na to, na nagpalit ako ng muffler. Pero hindi guys, stuck to.
So yun guys, nakainom na tayo ng tubig. Thank you Lord. So yun nga guys, nakainom na nga tayo ng tubig. Excuse me ulit. Walang pagbabago, hindi pa rin gumagaling yung ubo ko. Yung rides ko kanina guys, so tinesting ko lang ulit tong motor na to, kung okay pa siya, kung may nagbago pa sa kanya. So guys, walang nagbago. Kung ano yung binili ko siya, ano yung hatak, ano yung torque nya, kung ano yung lahat sa kanya, yun pa rin, walang nagbago. Kasi guys, ano to, natambay siya ng mahigit 2 buwan. So magta-3 buwan siyang natambay guys, na wala namang, okay naman siya. Nga pala guys, pangalan ng motor ko Easy Ghost Rider. So guys, salamat sa pagsama sa pagtesting ng motor natin. So sa susunod ulit na video guys, may papakilala ko sa inyo na isa pang motor natin guys. So hanggang dito na lang guys. X Moto, peace out.